Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5. Title: Tindig Pilipinas, babawiin ang reklamo versus BP Sara. Ang Tindig Pilipinas ito mga dilawan, kakamping. Sila yung nag-organize ng Trillion Peso March. Sila yung nag-organize ng EDSA 40th anniversary. Ang isa sa mga leader nila si Kiko Aquino D, yung apo ni late President Aquino. Babawiin nila yung impeachment complaint laban kay BP Sara. Ano bang dahilan? Babawiin ng Tindig Pilipinas ang ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at sa halip ay susuportahan ang ikatlong reklamo na inihain ng mga religious group at abogado. Okay. Ang unang complaint, kung di ko nagkakamali, ay yung akbayan. Sindan niya ba yun? Sinasindan niya. Yan ang una. Pangalawa, itong Tindig Pilipinas. Inendorso ni mamamayang liberal party list Congressman Leila de Lima. Pangatlo, mga religious. Inendorso pa rin ni de Lima. Pangapat, na impeachment complaint, inendorso ni Bishop Congressman Abante at Congressman Paulo Ortega. So ito, ngayong araw, Lunes nga no, March 2. Ngayon na nila, sa Committee on Justice, ngayon na nila tatalakayin yung tatlo na lang kasi ang isa, bawi naman. So, laban bawi. So, anong dahilan? Bakit mo babawi ng iyong sinampang reklamo sa bisi? Kung ako ang inyong tatanungin, opinion ko lang ito, baka mahina yung kanilang reklamo. Eh sabi ng National Unity Party, ang second largest party sa Kamara, next to Lakas CMD. Wala daw bagong ebidensyang nakalagay dyan sa mga complaints. Parehas lang nung last year. Kaya sinasabi na kung walang bagong ebidensya na ilalabas dyan sa impeachment complaint, ang mga members ng National Unity Party hindi nasusuportahan ang impeachment, which is correct. Kasi ang sabi ng National Unity Party, marami pang importanteng talakayin sa Kamara, mga problema ng bayan na dapat tutukan para directly makatulong sa mamamayan. Hindi ito, kasi itong impeachment, politika lang ito. Kaya sana, marami pang mga kongresista na ang pag-iisip nila katulad sa National Unity Party. To me, it's just a waste of time. Kasi kahit anong balik-balik magtambli-tumbling na sila, magluhod na sila, whatsoever, hindi nila maalis si BP Sara sa pwesto kasi itong mga may ambisyon sa politika sa 2028, makikita nila, hindi nila kayang talunin si BP Sara. Kaya the only way nga manalo sila is kung matanggal nila sa impeachment para hindi na makakandidato. But again, they are wrong. Granting na matanggal nila sa impeachment si BP Sara. Sabi ni Congressman Erese, dilawan ito ang galing ng kanya analysis. Pag makonvict si BP Sara, matanggal through impeachment, lalong magagalit ang taong bayan.
And I agree. At kahit sinong i-endorse ni VP Sara, mananalo yan. Oh, agree ako nun. Kaya no way na sa Kongreso, pag-akyat sa plenaryo, yan na ang labanan nila. Dahil maraming nag-iisip na kongresista yung rest back ng taong bayan. Alam nila, very popular si VP Sara. Tinitingnan ko dito sa comments sa social media, pag may post na tungkol kay Marcos, tungkol kay BP, tungkol sa labanan sa politika sa 2028, tungkol sa mga dilawan, 80 to 90% sa mga reaksyon o comments, pabor na pabor sa mga Duterte. Ganon kalakas ang mga Duterte. Kaya, malaking bangungot ito sa mga anti-Duterte forces, lalo na itong dilawan. Sina Trillanes, De Lima, Shil Jokno, isama mo na dyan sina Ontiveros, Percy Sindanya, sama mo na rin dyan Makabayan Black. Hindi na sila makatulog-tulog kung papaano sila magtagumpay na maalis nila si VP Sara through impeachment. But to me, that's an impossible dream. VP Sara is destined to become a president. Dapat sana, kung ginusto niya, siya na ang presidente natin ngayon. Siya ang frontrunner noong 2022. But, God has a purpose. May mga pangyari. Inalaw niya ang isang BBM na maging kandidato at manalo. At ngayon, ito, nagkaluko-luko na tayo. And, to me, that's part of cleansing. That's what, para na-expose ang grabing korupsyon. And, pagdating ng bagong administration, I hope magkakaroon ng fresh start ang gobyerno. Ako, ang dasal ko palagi is, Lord, intervene po sa bansang ito. Di ba? We are the only Christian country in Asia. Ang dala-dala nating pangalan ng Panginoong Hesus. Tapos, balitang-balita, sikat na sikat tayo sa buong mundo. Isa sa mga pinakakurap na bansa. Sinong napapahiya? Ang number one napapahiya ang Panginoong Hesus. Kaya, by 2028, iyan na, sana magsisimula ang righteous governance na magresulta sa pag-asenso ng Pilipinas at pag ang asenso ng Pilipinas, mag-glorify ang pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang natagaan namo og yero, so mag-atop na ni siya karon. So muna ni ang iyang gipatindog nga balay.
karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. Salamat sa Ginoo sa nagtabang sa sin nga nakabalay na gid ko karon. Oo. Una-una nakigpuyo ra gid ko sa akong ugangan ug karon nakabalay na gid ko. Oo. So pila ka buok imong anak? Isa pa ang mga anak. Isa pa. Oh. Oo. So salamat kaayo.